or Matthew chapter 20, verse 21. So ito po yung ating pag-aaral. Verse 21 says, sa emperador po tugon nila, kaya sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Give to God what belongs to God, and give to Caesar what belongs to Caesar. Brothers and sisters, the word of the Lord. Sige po, makakaupo na po kayo mga kapatid sa Panginoon. Mga kapatid sa Lord, ngayong hapon, atin pong talakayin ang isang paksa na kung saan karamihan, halos, ay nagkakaroon pa rin ng maling kaisipan patungkol po sa gustong iparating sa atin ng Panginoon. At madalas, dahil sa maling interpretasyon at maling application, yung iba tuloy ay nanitreten na kapag hindi nila ginawa ang bagay na ito, tila baga sila ay may malaking utang na sa Diyos. At kung ginawa naman nila ito, sila ay maituturing na pinagpala sapagkat sila ay nakasunod sa Diyos. Ano ba ang ibig sabihin dito ng Panginoong Jesucristo? Isang linggo, bago po harapin ng Panginoon ang pagpapako sa krus, ay nagkaroon po siya ng encounter dito po sa mga dalawang grupo. Grupo na kung saan ay magkaaway naman. Isang grupo po ng mga Herodians at isang grupo po ng mga Pharisees. So, both groups ay magkaiba ang kanilang paniniwala at ito ang naging dahilan kung bakit sila magkaaway. Bagamat magkaaway po itong Herodians, isa pong sekta o grupo noong panahon ng Bagong Tipan, ganun din ang Pariseo. So alam na po natin, kapag sinabing Pariseo, they are the teachers of the law. The Pentateuch and the Torah, sila yung tagapagturo niyan. At sila po mula sa kaliit-litang bahagi ng Torah ay sinusunod po nila ito. Nangangahulugan, ang loyalty po nila ay nasa kautusan compared to Herodians. Ang mga Herodians po, sila rin po ay mga Hudyo, subalit nalahian ng mga lahi ng mga Edomites or Edomita. Dahil nung panahon na sinakop ng Romano ang Israel, ang mga Hudyong ito ay bumuo ng grupo at naging tagapasugid na followers ng mga Herodes na hari. Tatandaan po natin, ang mga Herodes noong panahon na yan, sila po yung political dynasty noong panahon na yan. Nagsimula ito kay Herodes Antipas, sinundan ni Herodes Agrippa I, sinundan ito ng Herodes Agrippa II. So magmula kay Herodes Antipas, Herodes Agrippa I, Herodes Agrippa II, lahat po sila ay naging mga hari ng panahon iyan. At may grupo sila na mga loyal sa kanilang panunungkulan bilang isang makapangyarihang leader ng panahon ito. At ang tawag sa kanila ay Herodians. Amen? Ang tawag sa kanila ay Herodians. Ngayon, isang linggo before the crucifixion of Jesus, magkalaban ng Herodians at Pharisees, subalit sila ay nagkasundo. Nagkasundo sila hindi dahil sa kanilang mga paniniwala. Nagkasundo sila para subukin at itrap ang Panginoong Jesucristo. At ano ang ginawa nila? Ito ay patungkol sa pagbabayad ng buwis. Tingnan po natin ang konteksto ng verse 21 na aking binasa. Verse 15 says, umalis ang mga Pariseo at nag-uusap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Gusto nilang huliin si Jesus. Saan? Sa pamamagitan ng kanyang mga declaration, sa pamamagitan ng kanyang mga testimony o sa pamamagitan ng kanyang statement. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ang ilang tagasunod
Nandyan pa ba kayo? Ano ang ginawa ng grupo ng Pariseyong ito at ng grupo ng mga Herodians? Nagsama sila, nag-meeting sila, at pinunta nila ito kay Jesus. At ang tanong nila ay hindi tanong na gustong makaalam ng katotohanan, kundi tanong na maghahanap ng pwede nilang gawing kaso kay Jesus. Ano ang tanong po nila? Ang sabi nila ay ganito: Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi. Amen. Wala kayong itinatangi sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Amen. Subalit ito ang kanilang sinabi. Napakaganda ng kanilang unang sinabi kay Jesus. Motivation, encouragement. Anong sinabi nila? Patas kayo. Wala kayong kinikilingan sapagkat pantay ang inyong trato sa lahat. At itinuturo ninyo kung anong tamang gawin ng mga tao. So napakaganda. It is an encouragement, or in other words, appreciation. Subalit, bago nila bitawan ng mga katagang ito, alam na ni Jesus ang intention ng kanilang puso at isipan. And now, ang sabi po nila ay ito. Ano ang sabi nila? Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na magbabayad ng buwis sa emperador o hindi? Is it lawful, nararapat ba ayon sa batas na magbabayad ba ng buwis? Tumama. Magbabayad ba ng buwis sa emperador o sa hindi? Ang question na ito is very tricky. It is a tricky question. Why? Dahil ang gusto ng mga Herodians at Pharisees na sumagot si Jesus, at kapag mali ang sagot nila, ito na yung pagkakataon nila na hulihin si Jesus at ipakulong or ano man ang mga plano nila. So, ang sabi ng Panginoon, alam ko na ang iniisip ninyo. Alam ko na ang mga motibo ninyo. Bago pa sila magtanong, alam na ni Jesus ang kanilang intensyon. At ang sabi ng Panginoon sa kanila ay, sino sa inyo ang may coins? May coins. Sino sa inyong may coins? Puro buo ba yan? Coins. Sino sa inyo ang may coins? Abay, piso ako pati 20. 5. Humingi si Jesus Christ ng barya. At pagkatapos, ang sabi niya, kaninong larawan ang nakaukit dito? Sabi niya, kaninong larawan ang nakaukit dito? Ang sagot nila, kay Cesar, kay Emperador. Sister, ibalik ko na po yung 5 baka maging 20 pa eh. Karoon ng interest at mamaya puntahan pa ako ng BIR. Makinig po kayo ha. So ito, kaninong picture ang naka-engrave sa binarios na ito? Ang sagot nila, kay Cesar Augustus po. Then sinabi ni Jesus sa kanila, ibigay ang kay Cesar at sa Diyos, sa Diyos. Dito na po nagsisimula ang confusion ng maraming mananampalataya. When we say, give to God what belongs to God and give to Caesar what belongs to Caesar, ang pumapasok agad sa atin ay pera na ibibigay natin sa Diyos. Hindi po kailangan ng Diyos ang pera natin. As a matter of fact, walang kailangan ang Diyos sa atin. At hindi nangangailangan ang Diyos ng pera. Tayo ang nangangailangan. Balikan natin yan mamaya. Fasten your seatbelt. Ngayon, kung sasabihin ni Jesus na
hindi ka Messiah sapagkat ang iyong loyalty ay hindi sa Diyos, kundi sa Cesar Augusto. Kundi saan? Sa gobyerno. Amen po ba? Ngayon, kung sasabihin naman niya, huwag kayong magbayad ng buwis, huwag kayong mag-tax, ang ipaparatang naman sa kanya ng grupo ng Herodians is inciting to sedition or treason or rebellion. At kapag sinabi ngayon, humihikayat siya ng mga tao na magrebelde against the Roman Empire. Huwag kayong magbayad ng buwis, and that is treason. That is inciting to sedition. Amen? So, kung ikaw ang nasa katayuan niya, anong pipiliin mo? Of course, wala tayong mapipili kasi hindi natin alam ang isasagot natin. Amen? Kung sasagutin niya magbayad kayo ng buwis, ang loyalty ay sa Herodians at wala sa Diyos. At kung sasabihin niya huwag kayong magbayad ng buwis, sasang-ayon naman ang Pharisees sa kanya, pero kalaban niya is Herodians. So dito natin makikita that there are two kingdoms but there is only one loyalty. Two kingdoms but one loyalty. Amen po ba? Actually, yung grupo ng Pariseo, ayaw nila yung coins. Pahingi ulit ako ng coins. Wala na bang 20 dyan? Para hindi ko na maibalik. Sige, coins. So itong coins na ito, sa grupo ng mga Pharisees, ay ayaw nila sapagkat ang pagkakaroon ng coins sa bulsa ay isang uri ng idolatry. Para sa kanila, blasphemous ang magkaroon ng coins na naka-engrave ang larawan doon ni Cesar Augusto. In relation to the Ten Commandments, thou shalt not make an image. Huwag kayong magkakaroon ng anumang larawan. Naka-engrave ang mukha ni Cesar Augustus at para sa mga Pharisee, kapag meron kang coins na naka-engrave ang mukha ni Cesar Augustus, you are a worshipper. You are an idolater. May kausap pa ba ako? Para sa kanila, ito ay pamumuso, blasphemous, and it is against their belief. Kaya ayaw nila na merong coins na naka-engrave ang mukha ni Cesar Augusto. So ngayon, sinagot sila ng Panginoon, ibigay niyo sa Diyos at kay Cesar ang kay Cesar. Ang akala kasi namin, when we say para sa Diyos, yung pera, uulitin ko, walang kailangan ang Diyos sa atin. Walang kailangan ang Diyos sa atin. Hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. Tayong nangangailangan ng pera. Kailangan natin ng pera. Dito sa mundo yun. Sa ministry, kailangan ng pera for operation. Amen. For operation. Pagbabayad sa radyo. Pagbabayad sa mga magazine. Pagbabayad sa kuryente. Pero hindi yan para sa Diyos. For operation. Para sa pamasahe. Para sa pagkain. Love offering. Seed of faith. Sa mga preacher na humahayop. Pero hindi yan para sa Diyos. Marami kasing mananampalataya that when they give, akala nila pagpapalain na sila ng Diyos. Our God is not a transactional God. Hindi nakabase ang biyaya, ang pagpapalaan ng Diyos sa pamamagitan ng bigay mo. Sapagkat ang Diyos, pantay-pantay kung tumingin. At kung papaano pinapapatak niya ang ulan sa mabuti at masama, at pinasisikat ang araw sa mabuti at masama, ganon ang kanyang biyaya. Pantay-pantay ang pagpapala at biyaya ng Diyos. Pero hindi ko sinasabi ito para hindi na kayo magbigay. Ang itinuturo niya dito is two kingdoms, one loyalty. Ang sabi ng Bible, Romans chapter 13 verse 1, walang pamahalaan na hindi galing sa Diyos. Every existing government
That is, give to Caesar what belongs to Caesar. Sumunod ka sa batas. Irespeto ang pamahalaan. That is, give to Caesar what belongs to Caesar. And give to God what belongs to God. Brother Dennis, kung ganon, ano ang pwede kong ibigay sa Diyos? Nung panahon iyan, alam ng mga Hudyo ang gustong sabihin ng Panginoon. Historically, alam nila yung Genesis 1:26. Historically, ang sabi ng salita ng Diyos, ang tao ay nilalang sa wangis at larawan ng Diyos. Galing sa lupa, hiningahan ng Diyos sa ilong at nagkaroon ng buhay. Give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. Ang pera ngayon na naka-engrave, nakaukit ang larawan ni Caesar Augustus ay para kay Caesar Augustus dito sa lupa. Pero ang larawan ng Diyos na nakaukit sa atin at ang pirma ng Diyos ay nandito sa ating puso. Ikaw at ako ay para kay Yahweh El Shaddai. Give to God what belongs to God. And that is our life, buhay. Give to God what belongs to God. Nung binabasa ko, inaaral ko at binalikan ko, ang ibig sabihin ng give to God what belongs to God ay mula po sa Greek word na apodote. Sabi nyo, apodote. Apodote. Ang ibig sabihin ng apodote ay hindi yung nagbigay ka, kundi to give back. Kuha niyo mo? Apodote is to give back. Not only to give, but to give back. Ang larawan na meron sa salapi ay larawan ng tao. Pero ang buhay mo at buhay ko, ang larawang ito ay larawan ng Diyos. Kaya ikaw ay hindi mag-aari ng gobyerno, hindi ka mag-aari ni Satanas, hindi ka mag-aari ng mundo. Ikaw at ako ay God's property. Mag-aari tayo ni Yahweh El Shaddai. Sabihin mo sa katabi mo, I am blessed. I am blessed. Talaga ba? Sino naman may-ari sa'yo? Diyos. Ang hina naman ng sabi. Ang Diyos. Diyos! Isa ka! Ang Diyos. Ang Diyos. Ito po yung pwede nating ipagmamalaki na tayo ay para sa Diyos at sa Diyos. Anong dahilan? Maliban sa nilikha tayo ng Diyos. Kapag sinabing nilikha, titingnan natin sa legal term. Ang taong inventor sa isang bagay, sa kanya yun. Kaya nga minsan may batas, no copyright. Hindi ba kapag may pinopost ka sa Facebook mo at gumamit ka ng kanta na hindi para sa'yo, minsan i-mute ka? At anong sasabihin nila? Copyright. You have no right and left. You have no right to use. Kaya minsan magpo-post ka, the music or the video is not mine. Copyright infringement. Sapagkat hindi mo pag-aari yun. Bago mo gamitin, ipapaalam mo sa may-ari at ito po yung tinatawag na legal terms na ang inventor or creator ay siya ang may karapatan ng hawakan ang bagay niyo sapagkat sa kanya yon. May karapatan ang Diyos na hawakan tayo. May karapatan ang Diyos na sabihin niyang siya ang ating Diyos at tayo sa kanya because of the right of the Creator. Sinong may sa atin? This is the right. Anong sabi ng Psalm 100 verse 3? Ang sabi ng Psalm 103, alamin ninyo ng Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo ay sa Kanya, tayo ay Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Ano sinabi ng Bible? Siya ang lumalang Ang kanyang
bayan. sa atin. And in Isaiah chapter 64 verse 8, ngunit Panginoon, kayo pa rin ang aming Ama, ang katulad ninyo ay magpapalayo at kami naman ay parang putik. Kayo ang lumikha sa amin lahat. So maliwanag po, mula sa Genesis 1:26, awit and Isaiah, ang tao, anuman ng lahi, anumang estado ng buhay, ikaw ay pag-aari ng Diyos. Ikaw ay God's property. Pag-aari ka ng Diyos. So ito ang tatandaan ninyo. Hindi ka ordinaryong tao. Amen. Hindi ka basta-bastang tao. Because we are created by God. And God, who is the author of our life, ay meron siyang karapatan sa kanyang nilikha sapagkat tayo ay sa kanya. Amen? We are not cosmic accident. Hindi tayo pinaputok. Saan? Sa buho. At hindi tayo galing sa unggoy. We are the clay, and Jesus Christ is the Father. We are all the work of His hand. Amen po ba? Amen. If we deny God, we deny His ownership. And if we deny His ownership, we deny our origin. Amen? Ikalawa, the right of the purchaser. Sinong tumubos sa atin? Si Jesus. Sinong tumubos sa atin? Si Jesus. Si Jesus. Ito yung tinatawag na the right of the purchaser, the ransom. God owned us by creation. Dalawa ang pagkakalikha at pagmamayari sa atin ng Diyos. First, by creation. Secondly is by blood. The right of the purchaser, sino ba ang tumupos sa atin? Dati-rati, wala naman tayo sa Diyos. And historically, kung babasahin natin ang Biblia, ang humanity ay nabenta ang kanyang sarili sa kasalanan. We are in debt to sin. Amen? Amen. Tayo pag-aari ng Diyos. At kahit na nabenta tayo dahil sa kasalanan, tinubos pa rin tayo ng Diyos at hindi hahayaan ng Diyos na manatili tayo sa kasalanan ngayon. Tinubos niya tayo. At ito yung the right of ownership. Amen? The right of purchaser. 1 Corinthians 6:19-20. Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? Hindi tayo sa atin, sa Diyos tayo. Hindi tayo tinubos ng ano pa man, kundi tinubos tayo sa pamamagitan ng katawan, buhay at dugo ng Panginoon. Amen. Amen? Give to God what belongs to God. Amen? Amen. And ikatlo, the right of the sustainer. Kaya ko po sinasabi lahat ng ito para ma-establish ko po sa inyo na ang salitang give to God what belongs to God, tayo ay para sa Diyos. Amen. Kaya huwag tayong maging tamad. Minsan kasi ayaw nating umaten dahil sa mga sinusubok tayo. May mga bagay tayong nagagawa, pero hindi yun ang dahilan para lumayo ka sa Diyos. Amen. Alam ng Diyos na magkakasala pa tayo, pero yung grace ng Panginoon ay nandiyan. But every time we fall, we stand up. Tumayo tayo. Sabi ng Proverbs, a righteous man will fall 7 times, but he will rise again. Bakit? Because this is the grace of God. Kung isa-isahin natin, walang makakapaglingkod sa atin dito ng diretsyo. Meron ba? Meron ba isa dito? Perfecto? Meron bang naging maayos ang paglilingkod? Hindi ka na ba nag-chismis? Hindi ka na ba nag-chismis? Hindi ka ba nagtatangi? Hindi ka ba naging mayabang? Hindi ka ba naging boastful? Naging proud? Lahat tayo eh. Amen. Ba? At ito ang naging problema sa church. Minsan favoritism. Minsan favoritism. Makikinig kapag gusto yung preacher. Pag ayaw niya, makikinig. They are physically present but they are spiritually absent. Saka lang ang atin kapag nandyan ang head, kapag wala ako, saka lang muna. May ganun. Sino ang head? Malapit na. Sino yung dumating? Head and shoulder. May Ako siya. smile. Kasama ko siya. Praise God. Okay? Maliwanag po ba? Give to God what belongs to God and give to Caesar what belongs to Caesar. Everything na meron sa atin, possession natin. Possession natin.
kayamanan natin, ito'y para sa atin. Pinagpala ka dahil pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Pero kung ito'y ibibigay mo at sabi mo pagmamayari ito ng Diyos, hindi po yan. Ang pagmamayari ng Diyos sa atin ay ang buhay mo. Every day na gumigising tayo rin ng Diyos. At tayo dapat gumawa para sa Diyos. Amen. And congratulations. Why? Because 2026, first Diocesan Assembly, attend ka, nakapag-attendance ka, ikaw ngayon ay kinalulugdan ng Diyos. Ito ay patunay na ang nagmamay-ari sa ating mga buhay ay ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, sa susunod, Sa susunod, huwag kang mag-absent. huwag kang mag-absent. Imulit, sa Sabado, Sabado, magkita tayo sa Tumawini. kita tayo sa Tumawini. Huwag na kayong magpakon. Okay? Marami na pong pagkain po doon. Sino pupunta sa Sabado sa Tumawini? Konti. Nabibilang po. Sa Sabado po, darating ng ating disciple head, siya na ang maghihiling message. Sa Sabado, darating ng disciple head, siya na ang maghihiling message sa Tumawini. Sino pupunta sa Tumawini sa Sabado? Biglang maraming nagtaas ng kamay. Nahuli manin. Okay, so brothers and sisters, hindi ko na po maaabangan, inibigay ko sa inyo ang pinakapuso ng mensahe. You belong to God, I belong to God. We are God's property. Amen? And let God be glorified sa buhay paglilingkod natin. Tuloy lang tayo. Tuloy lang tayo. Pray, devotion, worship, and then attend. Amen? And give to Caesar what belongs to Caesar. Pera, bayad tayo ng quiz. Love offering, sige. Huwag mo nang intayin pa na, ay, binigyan na yung preacher, din ako magbibigay. Eh kung gusto mo magbigay ka lang. Walang limitasyon. Kasi kailangan nila yun eh. Magkano ang diesel? Mahal. Magkano ang gas? Mahal. Di ba? Eh siyempre, umiikot lahat yan. Yung bigay ninyo ay hindi kailangan ng Diyos yan. Kailangan ng mga lingkod yan ay magagamit para makarating sa iba't ibang lugar. Amen. Gasolina lang po yan. Kulay lang. Hindi nga katulad nung dati eh, kung i-compute mo. Gasolina. Pagkain pa, minsan McDo, Jollibee. Take out pa. Tapos siyempre pa-manicure, pedicure. Hindi, joke na lang po yun. Ang punto po natin dito is, when you give, that is not belong to God, that is belong to us. We give because we want to continue spreading the gospel. We want to advance the territory of God. We want to advance the kingdom of God. And through my giving, ipinapakita natin that everything, even my life, ay galing sa Diyos, ang bigay ng Diyos. Kaya naman, apodote, give it back. Apodote, give it back. Ibigay mo. Amen? Kung ba itlog, itlog. Amen po ba? So, huwag ko natin limitahan ang ating sarili. Kung gusto mong magbigay sa preacher, pinagmana ka, go ahead! Bigay ka! Ibulsa mo! Eh, kasi hindi naman yung suhol. Hindi yung suhol. That is in the way, that is love offering, that is gift of love. Hindi yung para sa Diyos, para sa tao yun, para sa ministry yun, para sa tuloy-tuloy na pangangaral ng Ebanghelyo. Na-bless kayo sa mga awit, then give! Amen? Oh, sister, na-bless ako sa inawit ko, please come ito. Magmerienda kayo. Very good! Amen? Na-bless kayo sa preacher, lahat na magpala ko ng message ko, ito sa'yo. Very good! That is belongs to Caesar. To kingdom and loyalty. When you give to government, when you give to others, isipin mo na ito ay binigay mo at ginawa mo para sa Diyos at hindi ka napipilitan ka lamang. Amen? Apodot, give it back. Not only to give, but give it back. Pinagpala ka, then give it back. Binigyan ka ng buhay, then give it back. Amen? Amen. Amen. Oh. Pinagpala tayo. O, tatay ito ba yun? May naon. Ayun. Gusto kayo? Sabihin mo, taas ng dalawang mong kamay.
Panginoon, I decree I decree and declare and declare that I am the head I am the and head. I am not the tail. I'm not the That tail. I will walk I will in walk righteousness, righteousness, in obedience in to obedience your will. To your will. Holy Spirit, Holy Spirit, continue to sanctify, continue to sanctify, lead me, lead me, bless me, Bless me. in Jesus' Jesus' name. in name. Jesus' Amen. Amen. Pagpalain mo kami mo sabihin mo, God bless you. name. God bless you. Maraming salamat at to God be the glory.